Tayo kay Brother Banggis Reynan. Okay, Banggis Reynan. Good evening, Banggis Reynan. Good evening bro Jando, good evening bro Jonre, bro Angel. Good evening sa lahat. Ang tanong ko bro, bro, may narinig kasi akong pastor na kahit wala daw nagpadala sa kanila, nagsangyaw daw gihapon, sila gihapon sa pulong sa Ginoo. Bisag wala nagpada, okay lang daw kay nagtuo man sila sa Ginoo niya. Ako pangutana bro, pwede ba nato itubag ning nasa Mateo 10:14 bro? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tayo kay Brother Banggis Reynan. Okay, Banggis Reynan. Good evening, Banggis Reynan. Good evening bro Jando, good evening bro Jonre, bro Angel. Good evening sa lahat. Ang tanong ko bro, bro, may narinig kasi akong pastor na kahit wala daw nagpadala sa kanila, nagsangyaw daw gihapon, sila gihapon sa pulong sa Ginoo. Bisag wala nagpada, okay lang daw kay nagtuo man sila sa Ginoo niya. Ako pangutana bro, pwede ba nato itubag ning nasa Mateo 10:14 bro? Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. So yan ang tanong mo? Yes bro. Okay, Brother John Ray, pakisagot ang tanong niya, Brother John Ray. Go ahead. Yes, Bro Jando. Well, sa apologetics, kapatid, ginagamit ang talatang yan, no? Para sa yung pagpapaliwanag natin, no, sa mga taong ayaw maniwala sa simbahan. No, malinaw dyan na sinabihan ng Panginoong Jesucristo ang mga apostoles na kung sino mang ayaw tumanggap sa inyo ay iwanan nyo, no, at ipagpag nyo ang inyong mga pa. Sa 15 nun, mas delikado ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga tao na ayaw maniwala sa simbahan. Basahin mo sa 15, Bro Jando, ano ang mabigat na babala ng Panginoong Jesucristo sa mga taong ayaw makinig o tumanggap sa simbahan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga Sodom at Gomora. Yan po, no? Maliwanag dyan na sa mga ayaw tumanggap, no, sa simbahan, yung nagkukundili, no, na nagkakandili ba yan? Kandili. Nagkakandili na maniwala sa mga aral ng simbahan. Delikado po, no? Sabi ng Panginoong Jesucristo, mas mabigat ang kanilang tatanggapin na parusa kaysa parusang ibinigay ng Diyos sa taga Sodoma at Gomora. No, kung atin pong babalikan ang hatol ng yung silot, ano ba yung silot sa Tagalog mo dyan, do? Parusa. Yung parusa ng Diyos sa taga Sodoma at Gomora, ginuho ang kanilang syudad sa pamamagitan po ng pagpapaulan ng apoy. Yun ang ginawa ng Diyos sa taga Sodoma at Gomora. Ngayon, ang sabi niya, ang ayaw makinig sa kanyang simbahan ay higit pa ang dadanasin kaysa dinanas ng mga tao sa taga Sodoma at Gomora. So, yan ang ginagamit na talata, kapatid, na Banggis Reynan, apologetically, no, when it comes to pagpapaliwanag kung dapat ba or ano ang effects kapag hindi mo or ang parusa ng Diyos kung ayaw mong makinig o maniwala sa simbahan. Banggis Reynan? Okay, Yes, bro. by the way bro, pwede mo yung gamitin sa kanila bro. Yes, pwede. Okay bro, salamat bro. Okay na yan bro. Ang pangalawa kong tanong bro, Jando,
Kasi Okay, ano, kaya ba? ito kasi sa ano kasi nakita ko si yung talakayan nila ni ano ni Sino. Ang topic nila kuan about sa kung gipadala ba ang mga pastor. Ang giingon sa pastor, nagbasa lang daw sila og kuan, Bible. Nya nana sila katungod nga magkuan nga magwali. Ay, hindi. O niya ang tubag ba ning naa sa kuan bro? Mateo 10:14. Ay, hindi bro. Dapat talaga may pagsusugo bro. Roma 10:15. Oh, Roma pala. Sorry. Oo, sabi dito, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Dapat sinugo. Kung siya isinugo siya, sino ang nagsugo sa kanya? Yun ang i-trace back natin kung meron bang connection sa first century Christian. Yun ang i-trace back mo bro, kung meron ba talaga siyang connection sa first century Christian. Diba, ganito. Sino ang pastor na nagtalaga sa iyo para mangaral ka ng ebanghelyo? Sasagot naman siya ay wala ka nang pakialam doon kung sino nagutos sa akin. Ay, sige, wala akong pakialam eh. Ito naman pala question ko. Sinong head pastor nyo ngayon? Sinong head pastor nyo ngayon para malaman ko kung sino ang nagtalaga sa'yo? Ano ba? Bigyan niya pangalan. Wala kang pakialam kung sino ang aming head pastor ngayon. Sabi niya ngayon, halimbawa ganun, pilosopo masyado. Kahit na, ibig sabihin, hindi mo alam ang pangalan ng head pastor nyo. Sinabi naman niya, alam ko, pero wala ka na pakialam kung sino ang head pastor namin just in case na yun ang isagot niya. Pero kung sasabihin naman niya pangalan kung sino ang kanilang head pastor, well and good. Tapos, tanungin mo naman siya, sino ang head pastor nyo noong taong 500? Yan ha? 500. Sino ang head pastor nyo noong taong 500? Pag hindi siya makapagbigay ng pangalan, wala siyang ideya, move naman tayo. Noong taong 900, sino ang ang head pastor nyo na niyan? Wala pa rin siyang maibigay. How can you prove to me na kayo nga isinugo kung wala kang maibigay na head pastor na may trace back mo yung inyong origin doon sa first century? Mahirapan na yun mo. Pag sinabi niya ngayon, nagbasa lang kami ng Biblia, nasa Biblia ngayon yan. Kung hindi naglabas ng Biblia, meron ba kayong authority to preach? Hulihin mo siya sa mga ideya na ganun bro. Dapat, ang paraan dyan, hulihin mo kung meron ba talaga silang connection sa first century Christian. Pag wala silang connection doon, yun, questionable na yung niya. Magiging questionable na yung utak niya ngayon dyan. Alam mo yung talata na bro na pinagkuno nila nito na na sinasabi daw doon, ang naniniwala kay Kristo gumagawa ng kalooban ni Kristo, yun ang pinaghawakan niya eh. Ay hindi rin bro, naniniwala sa kanya bro. Tama yon, sinasabi mo ngayon yan. Pero hindi lang yan eh. Hindi lang yan. Dapat ang naniniwala sa kanya talagang kasama sa iglesia. Bakit? Unang Juan 2:18-19, ang sabi sa naturang talata is, Antikristo ang tawag sa mga lumabas. Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. So hindi pwede nga nasa labas ka. Bakit? Ano ba ang sabi ni Kristo sa Juan 10:16? Sabi ni Kristo, marami siyang mga tupa na wala sa naturang kulungan. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. Dadalhin saan? Sa naturang kulungan. Anong ginawa nila? Nagtayo ng ang bawat isa ng kanilang sariling kulungan. At dahil sila ay nagtayo ng kanilang sariling daan, ang tawag sa kanila, watak-watak. Isaiah 56:11. Ano sabi dito?
Oo, ang mga pastor ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito, wait lang ha, nakalimutan ko pala ito pala. At ang mga ito ay ang mga pastor na walang kabusugan. Na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Pag sinabing nagsiliko sa kanilang sariling daan, ang ibig sabihin yan, kanya-kanyang pagtatayo yan. Kaya, ang bawat isa sa kanila, nagkawatak-watak dahil ang bawat isa may kanyang sariling pakinabang. Jes 21 ng Jeremias. Anong sabi sa Jeremias Jes 21? Sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nagsisangguni sa Panginoon, kaya't hindi sila nagsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Bakit nangalat ang lahat nilang kawan? 23:1 naman, sa aba ng mga pastor na nangagpapahamak at nangagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Yan. Okay. So talagang peligro talaga bro kapag nasa labas ka ng ng iglesia. Oh. Okay, bro. Alas na, bro. Okay. Go ahead bro. Itong sa bro, sa Mateo 5 hanggang 9, ilaktaw ko lang sa 8 kay mahaba. Diri sa 5, gipadala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles. Mo dito ko sa 8 bro, kay taas bro. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, iluhi ang mga sanglahon. Kining nakabanhaw din sila patay bro ang mga apostoles. Yes bro. Asa ang unang wala record nga sa ilang unang nabanhaw? Malamang walang record pero isa yun sa inuto sa kanila na alam ko namang kaya nilang gawin. Gamahanan din ni sila. San Pedro, nadaanan lang niya ang patay na buhay.